Magandang araw po muli sa inyong mga suki at samahan nyo kami muli dito sa aming tindahan. Magkwentuhan tayo tungkol sa iba't ibang bagay pagdating sa entrepreneurship. Nandyan ang pagtuklas natin sa isang kakaibang restaurant na patok sa ating mga Pinoy dahil ang kanilang menu, walang iba kundi ang mga love na love nating street foods tulad ng fishball, kikiam, isaw, balot at marami pang iba. Tapos, ibabahagi din natin ang kwento ng isa nating idol social entrepreneur. At syempre, isa na namang negosyo learning tungkol sa perfect business partner ang ating matututunan at makikilala din natin ang tatak negosyong tungkol sa isang inventor na makinarya para mapadali ang proseso at packaging ng mga produkto. Umpisahan na natin! Ako po si Lava Nuver at welcome sa #1 at trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo! Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Tuwing merienda, ang isa sa mga paborito nating kainin ay ang street food. Kaya naman ang iba sa atin, naiisip na gawin itong negosyo. Pero meron kaming natuklasan na kakaibang street food. Paano ito naging kakaiba? Panoorin niyo po sa Out of the Box. Lime started last 2007. No, it was conceptualized by my brother, Chef Archie, who used to work with the Mandarin Hotel in Makati. So itong Lime used to be our grandparents' house. So nobody's living here anymore. So he decided to convert it into a restaurant instead of selling it. And then yung concept, since mahilig siya sa street food so gusto niya kakaibang concept. Lime because in order for you to extract the juice ng lime, you have to twist it, di ba? So just like dito sa restaurant namin, presentation, taste, everything has a twist. Ang mga involved is mostly friends ma-network din namin. Like my brother, aside the mention niya, he used to work in a hotel. Hindi siya ng mga referrals. Like, of course, relatives, yung supervisor namin is may pamangkin. So, is mapagkakatiwala na. Since residential area itong restaurant namin, so we had a hard time parang marketing it. Kasi, residential, medyo tago siya. Isa sa mga nakatulong sa amin is we invited a few bloggers. Made up a few events na like benefit concerts and sponsorship din kami sa different channels, the TV stations. We offer definitely yung street food. No, we have yung isaws, we have balut, we have yung kwek-kwek. Lahat ng mga street food meron kami na-offer dito. But of course, everything has a twist. No, it's well plated, definitely clean. Hindi ka matatakot kung ano ba, magkakasakit pa ako dito. So definitely it's clean, yun yung ma-offer namin dito. What we did with our balot is nilagyan namin ng breadcrumbs, deep fried with red wine sauce. So yun yung balot namin. And with yung kwek-kwek namin, meron kami version yan. Yung kwek-kwek, yung orange quail egg na nakikita sa stage. Pero what we did with the quail egg, tempura batter. So quail egg tempura ang tawag namin dito. In-uplift namin yung tuyo, yung simpleng tuyo lang, siguro yun yung dish din na nagpasikat sa amin. Yung balot in red wine sauce, creamy garlic tuyo pasta, and yung quail egg tempura. Yun yung top 3 best sellers. Filipinos love street food, no? But yung concern natin is yung takot natin na baka magkasakit tayo pag kumain tayo sa mga kalye. Here sa Lime, it's clean, it's hygienic, and it's tasty, it's well plated. Plus the ambience, since yung venue namin sa 70s architecture, so chillax ambience talaga dito. Definitely may enjoy yung lugar, and of course yung food. One foreigner nagpunta dito na tikman yung balut in red wine sauce namin. So, yun, sobrang tuwa siya kasi nakita daw niya sa mga kwento sa kanya, mga friends niya na medyo yucky daw yung balut, ang hirap kainin, but naubos yung isang plate by himself. So, isa sa mga future plans namin is to put up another branch ng Lime, siguro somewhere in Quezon City or Makati, then another branch for next year ulit. Yes, definitely, kung magtatayo kami ng another branch, replica nito. We wanted to stick with the concept, 70s architecture, chillax yung ambiance. Kasi, home-based yung setup namin dito sa Lime because our family loves to eat outside.
But minsan, pag lumalabas ka, sobrang crowded na. Traffic and everything. So, parang nakaka-stress. Instead na ma-relax ka, so, dami-dami yung tao. Tapos medyo maingay pa yung ibang mga restaurants. So here, home-based, mafe-feel mo yung parang at home ka. Para ka na nasa bahay na kaibigan mo, nasa bahay mo kumakain. Ang ma-advise ko sa mga gusto mag-negosyo, first, you have to know what you want. You have to be unique. You have to be passionate. Treat your customers as kings and queens. And lastly, treat your staff as part of your family. Then rewards will definitely follow. Sa lahat ng gusto makatikim ng kakaibang street food or saucy street food, visit us at 160 San Rafael Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City. You may call us through 400-2268, and you may visit our Facebook fan page, Line 88 Street Food with a Twist, and shopartisline.tumblr.com. Huwag bibitiw dahil sa aming pagbabalik, makakasama po namin si Miss Pasita Chitwan at pag-uusapan po namin ang tungkol sa Eco Store bilang isang social enterprise. Tutok lamang po dito lang sa Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan. Welcome back mga suki! Nako, excited na akong makilala ang isang talaga namang idol kago-negosyo dahil hindi lang siya isang negosyante, isa rin po siyang social entrepreneur. Eto pa! Awarded din po siya nitong nakaraang March sa Go Negosyo Women's Entrepreneurship Summit. Ang galing, di ba? Kaya huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Kilalanin na po natin si Miss Chitwan at ang Eco Store dito sa Idol Ka! Bata pa kasi ako, mahilig na akong magtinda, magbenta. At sa pamilya namin, siguro, puro kami, ine-encourage kami na magnegosyo. Pero ngayon, dahil ang global trend ay green or environment at saka sustainability, nung 2008, kami ng mga partners ko, naisip namin, maganda, merong pupuntahan ng tao para bumili ng mga produkto na para sa isang sustainable lifestyle. Ang pagiging entrepreneur, hindi dapat gumagaya lang tayo kung ano yung uso. Dapat iniisip rin natin ano yung bago, ano yung wala pa, or kung ano yung pangangailangan ng merkado, yun ang ating pasukan. So, noong 2008, naisip namin, wala pang ganong tindahan na meron siya nung lahat ng mabibili mo is for a sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle, mag-uumpisa ka sa sarili mo. Start with yourself. Kung magbago ka ng lifestyle mo, mababago mo rin yung community. At lahat tayo makakatulong para itong world natin or lahat ng regalo ni Mother Nature ay mapangalagaan natin. So, bakit Eco Store? Kasi inisip namin dapat ang mga ibenta namin, mga environment friendly. So, E. C. Gusto naming makatulong sa mga communities. H. Gusto namin sila mabigyan ng pag-asa or ng hope. O. Organization. Kasi hindi naman namin kaya na bawat komunidad, kami yung pumunta doon, magturo, lahat. So may mga organization na ito ang ginagawa. Pero ang wala sila ay yung marketplace o yung tindahan o yung access to market na tinatawag. Pero tindahan siya. O dilagyan natin ng store. So naging Eco Store. Pero para ma-explain pa yung aming purpose, nilagyan namin siya ng descriptor na sustainable lifestyle. Bakit namin sinasabing sustainable? Dahil pag ikaw ay isang social entrepreneur, hindi lang tubo or profit ang iniisip mo na financial. Ang profit ay pwedeng tatlong klase. People, planet, profit. No? Financial profit, social profit,
at environmental profit. So yun ang tinatawag natin na triple bottom line. Pag yun ang inisip natin, lahat ng negosyo ay lalago. We want the idea of this social enterprise to flourish or to echo. Ang social enterprise kasi, hindi ka kailangan maging isang malaking conglomerate. Hindi ka kailangan maging isang malaking kumpanya para maging socially responsible. A business like this has a place in this retail landscape. At naniniwala kami na pag ang AB market maumpisahan yung trend, susunod na yung CDE. So parating aspirational yan. And you can say na kami, ang experience namin, specialty markets, is making products out of what would be just commodities, sugar, coffee, tsokolate, no? Pero pag yaan ay ginawa mong specialty, lahat sila may kwento, fair trade, alam namin kung saan galing, nagiging specialty yung niche mo. Well, you can buy something here for less than 100 pesos, up to siguro mga 3,000. So, very wide yung range namin. So, minsan, meron kami mga produkto na challenge din yung supply. There are some products na hindi pa ganun ka-commercial ang quantity. Meron rin mga challenges like mga seasonal products. For example, honey. I guess ang mga challenges namin is to find more communities that we can assist or we can help. Ang core competence namin is to market their product. So we have a smaller store in Podium. And then over 2009, 2010, inalok rin kami ng mga hotels, kamukha ng Shangri-La, na mag-display ng products namin sa kanilang mga gift shop. So meron kami sa Shangri-La Mactan, Manila, Makati, and EDSA. Meron din kami sa Asian Development Bank, sa ADB. Meron din kami sa Marriott Cebu. And meron kaming what we call store within store sa Terminal 3, sa departure area. Iba na yung produkto, hinanap pa namin sa mga communities in far-flung areas around the country. Ang social entrepreneurship, hindi mo kailangang madaliin ang pagkita ng pera. So kung nag-uumpisa po kayo na magnegosyo, ang isipin niyo po, hindi lang yung pansarili, pero yung makakabuti sa karamihan at makakabuti sa ating buong mundo or the planet. No? Oo nga naman, magbe-business ka na lang, ba't hindi pa yung pwedeng makatulong sa iba o di kaya sa komunidad in one way or another? Idol ka talaga, Miss Cheat! Diyan lang kayo mga suki dahil sa aming pagbabalik. Malalaman nyo na po ang ating MBA mula sa ating angelpreneur na si Sir Henry Tinidero. Dito lamang po yan sa Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Welcome back mga suki! Isa na namang magandang business advice ang isi-share namin sa inyo ngayong araw. Ito po ay tungkol sa kung sino ang perfect partner sa inyong mga negosyo at sa mga magne-negosyo pa lamang. Marami pong cases sa atin na pag may business partner, di may iwasan yung hindi pagkakasundo, alitan, lalo na pagdating sa pera. Kaya po ang Go Negosyo nandito para tulungan kayong makahanap ng perfect na business partner. Na-interview po namin ang isa sa ating entrepreneurs specializing on whole brain thinking at expert po sa learning approaches. Kaya pakinggan po nating mabuti si Sir Henry Tinidero dito sa Wanted Perfect Business Partner. Sa negosyo, mas maganda yung may partner ka kung kailangan mo ng tulong. Kunyari, may mga tao kasing mas nakikita yung pangkalahatan. These are the global people kung tawagin natin. So, ito yung mga dreamers. Merong mga tao na magaling mangarap, pero pag detalye na, mahirap. Kaya kailangan mo ng isang partner na magaling sa finance, magaling sa admin, para gabayan ka. Meron naman mga tao, mga entrepreneurs na very analytic, mahilig mag-analyze ng mga bagay-bagay. Pag ganyan, very parochial or limited ang view mo.
So mas maganda pag nakikita mo yung pangkalahatan din. Para sa ganun, yung vision mo for your business, you'll be able to have the needed support. Napakahalaga sa isang entrepreneur na ma-appreciate yung kahalagahan ng left and right brain thinking. Kadalasan, ginagamit natin sa ating kultura yung left brain, yung magiging masyadong analytic ka, gusto mo ng logic, sequential, ang mga bagay-bagay. Ngayon, nakita sa mga research na ang ating brain ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung left brain at right brain. Ito yung analytic left at global right. A big success begins with a simple dream. And dream usually comes from the manifestation or the functioning of the right brain perspective. Ito yung creative, ito yung always looking at the big details, big things before the details. They prefer to see the whole before the parts. They would like to see the summary before the outline. Sa tindi ng competition ngayon, kailangan mo talaga maging creative. How to position your brand, how to position your brand in the market properly. When you make presentations to your stakeholders, how to wow them for them to believe that your product is simply the best compared to the others, etc. Kailangan alam mo muna kung ano ka. Ikaw ba left brain or right brain? When I say left brain, right brain, we're not categorizing. The most important thing, kung alam mo kung ano ka, kung ikaw ay global or right, global person ka, ahanap ko ngayon ng partner na balansyado. Kaya nga di ba sa pag-aasawa sinasabi natin opposite balls of track. Kailangan kung yung isa ay analytic, mas maganda kung isa global para may excitement. Entrepreneurship is the call of the game. Ngayon, with the wave now of global or whole brain thinking, sinasabi natin na probably education is important, but it may not be totally important in terms of creating success for your life. In the final analysis is how you make good use of your brand as yourself and how you make good use of the blending of your left and right brain. Again, yung dynamics ng left and right brain, kung nauunawaan nila na hindi ito tanong ng pagmamahalan nyo sa bawat isa, kundi paano nyo ginagawa ang mga bagay-bagay patungkol sa inyong negosyo. Ito ba'y left brain approach or ito ba'y right brain? Kapag na-marry mo yan dalawa, mas maganda ang product. So, napakahalaga na isipin natin na may kasabihan nga, your brain, use it or lose it. Okay? That there are moments in one's business life that you have to look at things from an analytic perspective. That's when you make good use of your analytic brain. And there are times when you have to be very creative to come up with exciting ways to make your product more acceptable to the consumer public. So, kailangan yun ang right brain. So, may kanta nga, the left and the right, you're holding up right, things go right. Same principle applies in a relationship. Okay, na hindi lahat ng kliyente mo ay left brain, meron dyan gusto makita mo yung product in a right brain perspective. So, these are the elements that will make up a successful product and a successful entrepreneur in your person. Ayan ha, base po sa mga natutunan natin kay Sir Henry Tinedero, umpisahan nyo na pong hanapin ang inyong perfect business partner. O huwag kayong aalis, magbabalik pa po ang Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Di ba kayo na-amaze sa mga komplikado ngunit kapaki-pakinabang ng mga makinarya na makikita sa ilang planta ng mga sikat na negosyo? Ang iba nga, ginagamit sa pag-label at packaging ng mga produkto. Napapabilis lahat dahil automatic na. Ang galing, di ba? Kaya kilalanin na po natin ang isang napakagaling na inventor ng makinarya dito lang sa Tatak Negosyo. Nag-start yung business namin noong 1993 at talagang pinagsikapan namin ni Mama na magtayo ng isang business. Sa experience ko bilang isang machinist noong araw, napasok ako sa isang bagong kumpanya. Inoperan ako ng isang kumpanya na lumipat ka sa akin
at bibigyan kita ng isang sahod na maganda at saka profit sharing, 5% profit sharing. Yun ang nagiging start ng kapital namin dito sa business. Una, ako lang muna ang dumiskarte dahil ang trabaho nga ito ay engineering, ano. Ako ang sa production area at saka sa design at saka sa implementations. Ngayon siya ang sa finance. Mga siguro after mga 2 months nagkaroon kami ng driver, tapos 4 na workers. Mula sa maliit, dahan-dahan lumaki. That means twisting and weaving. We are into process equipment, mga design fabrications o mga food handling equipments at saka machineries. Ang aim namin, paano namin ma-improve yung isang kumpanya sa kanilang productivity. Mabawasan yung kanilang mga tauhan para yung kanilang mga expenses ay mabawasan din. Kaya itong mga ginagawa namin equipments ay talaga tupid sa pangangailangan ng mga manufacturing companies, lalo na sa food industry. Ngayon, mayroon na kaming mga sariling design na makina na ginagawa at dinidistribute namin sa kumpanya. Katulad ng case packer, at saka yung mga conveyors, mga dumpers, mga jacketed keepers, napakarami na. In terms of quality, lumalaban kami ng quality sa ibang bansa. Mostly ang mga nakakalaban namin ay China at saka Thailand. In terms naman sa presyo, nakakalaban din kami sa China at saka sa Japan. Number 1 clients talaga namin ay yung San Miguel Corporation. Marami kami mga customers sa Cebu ngayon, going. Yung katulad ng Lamy Foods, Gold Ribbon, Sun Pride, saka Virginia Foods. Yung Century Canning Corporation, yung makers ng Century Tuna. One is financial. When we start, we have only 200,000. We try to approach banks. Lumapit kami. And then, we trust us na pautahin kami. Binabalak ko talagang i-transfer yung technology sa aking mga anak. Sa tingin ko, kakayanin nila. Pero in-advise ko din naman sila, kung hindi nyo kaya ito, gumawa kayo ng sarili ng business. Maging entrepreneur kayo in the future. Huwag kayong maging isang empleyado. Sa mga nagbalak na magtatayo ng business, talaga ang pagtayo ng isang business ay hindi lang basta-basta. Kailangan mo talaga ng hard work. Pray for it, work for it. Kailangan maging be focused at be patient. Saka labanan mo talaga. Kailangan dumiskarte na. Start small. Huwag kang malaki agad. Kailangan alam mo kung ano yung business na papasukin mo. And be focused, hard work, and most of all, pray. That's one of our secret ni June, na talagang we really pray hard before anything else para sa tuloy-tuloy na blessing. It's a great blessing that we were able to reach the 18th year of Pre-Roof Industrial Sales, and up to now, we're going strong, doing great. Sana'y marami po kayong napulot na inspiring advices mula sa amin ngayong araw. At sana'y nakatulong po kami sa inyo na mapalago ang inyong business kaalaman. Muli, ako po si Lava Nuver. Magsama-sama tayo muli next week. Dito lamang sa #1 negosyo partner on TV, ang Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Maraming salamat sa aking mga sponsors. For the Den Haag, Yung Disenyo for My Accessories, at Noel Velasco of Novel Dental Clinic. At mula sa Go Negosyo, salamat po sa Reyes Hair Cutters at sa ating mga annual partners, BPI, PLDT, Smart, Condura, LBC, Avon at RFM.